Amen. Everything is by the grace of God. Amen. All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles. Let us start. Marami po tayong bubuksan ngayon, mga kapatid. Pero magsimula po tayo sa Matthew chapter 16 because this evening ay magsisimula po ako ng series of messages on church, about the local church. That's all we need. If you have the church, that's all you need. Okay? All right. Matthew chapter 16, we will begin reading from verse number 16 down to verse number 20. Matthew 16. All right? You got it? Amen. Andiyan na po kayo? All right. And Simon Peter answered, he answered from verse number 15, no, sa question ng Panginoong Kristo. Ng question ng Panginoong Kristo, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Tayo po'y sandali manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, at naway maging maliwanag po sa amin ang aming kinatatayuan na kami po ay nasa iglesia po na ito. Thank you, O God, for putting us into the right church. Thank you for allowing us to be a part of your body, O God. We understand that thou art the head and we are, the church is the body. Salamat po na kami naging kabahagi po nito. Pagpalain niyo po ang mga pag-uusapan po namin dito about the nature of the church, the function of the church, and that we will understand, O God, why we need the church and the importance of the church. Pagpalain niyo po ang bawat isa at naniniwala po ako na ito'y gagamitin niyo para kami lalo pang ma-encourage as a part of your body. Thank you, O God, and we ask thy forgiveness for our sins and whatsoever that we have in our hearts, O God, that could possibly hinder our understanding. Please take it away and forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, alam nyo, kinakailangan ng bawat isa ay maunawaan natin na tayo ay maging strong. Now, listen, maging strong sa ating pananampalataya. Listen, walang strong church kapag ka walang member na mayroong strong faith. Because let's understand carefully. Start from the very foundation. Sa pasimula pa lamang po ng simbahan, dapat maunawaan po talaga natin kung sa pag-aaral nito kung ano ang ibig sabihin ng church. Okay? Church is not the building. Bagamat sinasabi po natin most of the time na tayo na, or pagka tinanong ka, saan ka pupunta? Sa church. Di ba? Ang tinutukoy natin ay yung building. Or saan ka galing? Sa church. Ganon. Alright? So, meron tayong practice sa church. Alright? So, meron tayong imimit sa church. So, church ngayon ay nagiging parang palasak na maging lugar. But that's not really the church. The church is the people. In fact, ang definition ng Biblia, mga kapatid, pagdating sa church, alright, don't forget this, maraming beses ko na sinasabi po ito dito. The church is the body of baptized believers.
baptized believers. Kaya sila na-baptize, mga kapatid, sapagkat sila ay nangaligtas. Alright? Baptized, kaya nga believers. Yan yung mga nanampalataya sa Panginoon at tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At sila po ay nabautismuhan. At sila ngayon ay nagsasama-sama sa isang katuruan. Iisang katuruan. Hindi hiwa-hiwalay na katuruan. Okay? Iisang katuruan. At tangan-tangan nila ang kautusan ng Panginoon sa Matthew 28 verses 19 to 20. Ano yon? That's the Great Commission. Ano yung Great Commission? Go ye unto all the world and what? Teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And lo, I am with you all even to the end of the world. That is in verse number 20. All right? So yun ho ang church, mga kapatid. Ngayon, so kaya nga pagka sinabi natin, mga kapatid, na ang church is a strong church, kapag kayo mga believers na bahagi ng church ay mayroong strong na pananampalataya. Wala hong strong church kapag ka walang miyembro na may strong na pananampalataya. So, now, paano po tayo magkakaroon ng strong na pananampalataya? Ay kinakailangan po nating mapunta sa isang simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Because faith cometh by and hearing by. Okay, so makikita natin, mga kapatid, actually ang church is the custodian of God's Word. Tayo po dito sa church pinagkatiwala ang salita ng Diyos. Kaya dito sa church, dapat napoproklama ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan talaga napakahalaga na maging maliwanag sa atin ang mga bagay na makikita po natin sa simbahan. It's not all about traditions, okay? Pakigising lang si Iha para may matutunan, okay? Set up straight, yeah. All right? And pakialalayan nyo, sabi ko sa mga nag-i-invite sa inyo, mga kapatid, at kung may mga dinalaman kayo rito na alam nyong baby pa sila sa pananampalataya, kinakailangan tabihan nyo. Saang area siya? Ano? Okay. Pwede mo may tumabi sa kanya para matutulungan siya. Yeah. Alam niyo, mga kapatid, alam kong ginagawa ko. Kaya sundin niyo yung sinasabi ko kasi para pag nandito tayo sa church, walang masasayang na time. Ito na yung time discipleship na itong ginagawa natin. So we're teaching people. Wag natin pahintulutan. Nakarating na sila sa church, paglabas nila, parehas pa rin sila. So, bagamat hindi bigla ang pagbabago, pero at least sana, pag lumabas sila, meron na silang something sa mind nila na pwede nilang maging sabihin mo natin, step 1 lang. Di ba? Stepping stone. Na at least kung saan sila makapag-step, magsisimula ng pagbabago ng kanilang buhay. Hindi po ang ibig sabihin ng pagbabago ng buhay ay dati kang masama. No, hindi po ang ganon. Pag sinabi pagbabago ng buhay, maaaring mabuti ka na. Pero anong masama? Mas maging mabuti ka. At may align mo yung buhay mo para sa Panginoon. That's something. Now, mga kapatid, may mga pattern na po tayo rito. May mga nakikita na po tayo dito ng mga kabataan, mga bata pa, nandito na, and then lumalaki sila na puspos sila ng salita ng Diyos. Okay, but anyways, that's a part. Sinasabi ko lamang, eto uli, no, lalo na sa mga full-time, no, tinawag ng Panginoon. Pag may dinadala kayo rito, huwag kayong mauupo ng kayo lamang. Maghanap kayo ng katabi na pwede nyo makausap at pwede nyo i-share ang Bible ninyo. Yan po pinakamaganda, mga kapatid. Yung bang gagawin natin na sa mga bisita natin, magiging magaan ang pag-attend nila at pag-unawan na sila. Kasi may katabi na kung hindi nyo man nakuha, may mag-i-explain pa. So you understand that? Hindi yung parang, pagka nakikita ko yung mga, lalo na mga full-time, nagsusolo lang kayo sa upuan, kayo nalalaman lang kayo, parang wala kayo dinidisciple See, you've got to get someone na you can share your faith, mga kapatid. You can share your something, no, na pwede magpapalakas. Okay? All right. Libre po yun. All right. Balik tayo doon sa ating pong pinag-uusapan. So the church, mga kapatid, is the body of baptized believers. Okay? Na yan yung mga nampalataya. Yan po yung naniwala na nampalataya sa Panginoon at sumunod sa Panginoon at tangan-tangan nila
ang kautusan ng Panginoon, Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Okay? Now, so para makita po natin ang kahalagahan ng church, mga kapatid, dapat po nating makita ang function, yung nature ng church. Ano po yung function ng church? Ano yung nature ng church? So makikita niyo po dito, mga kapatid, no? Kasi madali lamang basahin yung Matthew chapter 16. Palagi nyo nang naririnig ito sa akin. Palagi natin ang papag-usapan dito, mga kapatid. At gusto ko lamang simulan yung series na ito dito sa ganitong may karamihan dito ay narinig ninyo because I want to go back to the foundation of this doctrine. Okay? Now, so Matthew chapter 16 and verse number 18, ipinapakita lamang dito, kapatid, yung instrumento ng church. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Kristo mismo nagsalita in verse number 16, si Pedro ay sinagot niya ang Panginoong Kristo kung sino ang Panginoong Kristo. Alright? Maliwanag po yan. Ang sabi rito ni Peter, mga kapatid, Thou art the Son of the living God. Thou art the Son of the living God. Now, mahalaga yan kung meron kayong mga marker, markahan nyo yan sa Bible ninyo kasi nagsimula yan sa verse number 16 and then papasok yung verse number 18 after another verse. Okay? Now, sabi sa verse number 16, Thou art the Son of the living God. Sino tinutukoy niya? Ang Panginoong Kristo. Markahan nyo ng mabuti yan. Ang Panginoong Kristo, sinabi ni Peter na ikaw ay anak ng Diyos. Thus, makikita po natin ng mabuti at mauunawaan natin mabuti na si Kristo po ay Diyos. Okay? Importante po yan. Si Kristo ay Diyos. Now, pinatunayan ng Panginoon, hindi niya po itinanggi ito. Hindi itinanggi ng Panginoon yung sinabi ni Peter. In fact, pinatunayan niya ito sa verse number 17. Ang sabi niya, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. See that? So makikita niyo, mga kapatid, na napaganda na napatunayan mismo, nakita ni Peter, may nakita siya sa Panginoong Kristo at napatunayan niya na si Kristo ay anak ng Diyos. At ang sabi naman ng Panginoong Kristo, alam mo, napakapalad mo sapagkat hindi ito revelation ng tao, kundi revelation ito ng aking Ama na nasa langit. Am I clear to you? And then not only that, ipinagpatuloy ni Peter, ay ng Panginoong Kristo, yung kanyang sinasabi kay Peter, na pinapatunayan sa verse number 18, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ang nagpasimula ng kanyang sariling iglesia. Notice what the Bible says here. And upon this rock, I will build my church. Okay? I will build my church. So, walang iba nagtayo ng iglesia at nagpasimula ng iglesia maliban sa isang anak ng Diyos. Alright? Maraming mga churches, mga kapatid, na very proud sila na ang nagpasimula ng kanilang iglesia ay tao. At pinipilit nila na yung taong yon ay walang kasalanan. Kapatid, hindi po pwedeng mangyari yun. You see, walang tao na hindi makasalanan. Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan. Ngayon, kung magkiklaim ka ng isang tao, kalagayan ng isang tao na hindi katulad na nanggaling kay Adan, hindi ka galing kay Adan. Anong klaseng tao yon? So, walang ganun po na sinasabi sa Biblia. So, maliwanag dito, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na ang pasimuno rito, na ang founder dito, kapatid, ay isang anak ng Diyos at isang Diyos. Walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Bagamat na ipinanganak siya at nagkatawan siya ng tao, mga kapatid, pero makikita natin, mga kapatid, siya isang Diyos, siya ay walang kasalanan at wala kailanman hindi nabahiran ng kasalanan. And then the Bible says here, upon this rock I will build my church. Okay? Imagine niyo, kapatid, kung anong mapuproduce ng isang Diyos, persona na walang kasalanan, ano ang kanyang mabibuild? Ngayon, magtiwala tayo ngayon, mga kapatid. Tignan natin ang mga tao, ng mga simbahan na pinangunahan ng mga tao. Ano ang kanilang mabibuild? Now, I'm just trying to wake you up. Di ba? Binibigyan ko lamang kayo ng clue, binibigyan ko lamang kayo ng
pag-iisipan ng mabuti. May mga tao kasi na very proud sila na ang kanilang founder daw ay si ganito. Ngayon, they are very proud ng kanilang numbers. And yung iba naman, ang problema sa mga taong ito, alam nilang tao ang kanilang founder, pero pinipilit nila na parang maging Diyos. In fact, may nag-claim ng ganyan. Come on, talk back to me. Yeah. It looks like parang hindi nyo alam ang sinasabi ko. You see, now this is very familiar mga kapatid, di ba? Now, etong problema Kasi nakikita ko mga kapatid, etong mga tao ito, very proud sa kanilang grupo na sinimulan ng kapwa nila tao. At yung founder, pinipilit nilang maging anghel. Isn't that amazing? And yet, nag-claim sila ng kanilang simbahan ay sa Diyos. Kapatid, hindi mo pwedeng i-claim ang iyong iglesia na sinimulan ng tao at i-claim mo mamaya sa Diyos. Parang sinasabi ko po yan, nakaraang linggo mga kapatid, na meron kang nagawa na hindi pwedeng gawin ng tao, pero nagawa mo, kiniklaim mo, hindi mo alam na ginawa ng Banal na Espiritu yun sa buhay mo. At yung ginagawa mo bilang isang tao at nagawa mo, yun sasabihin mong, udyok yan ng Banal na Espiritu. So, you understand what I'm saying? Are you following me? Now, these are the things, kapatid, dapat natin titignan as far as the foundation of the church is concerned. Na maliwanag na sinabi ni Peter dito, mga kapatid, na sabi niya, thou art the Son of the living God. Thou art the Son of the living God. All right? And then, the Lord Jesus Christ said, yes, sabi niya, mapalad ka na nireveal yan sa iyo. Yung revelation ay hindi ang revelation ng tao, kundi revelation ng Diyos. So, very clear na ang foundation dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Alright? Now, kaya nga mapatid makikita nyo, because Jesus is the founder, look what He said. That even the gates of hell shall not prevail against it. You see? The gates of hell shall not prevail against it. Again, mga kapatid, this is the only institution that is fully secured. Wala nang institution na mas secured pa sa church. Makikita niyo mga kapatid, kung ano-ano na ang dumaan. You try to study the history of the Baptist. Okay? Makikita niyo mga kapatid, kung ano-ano na ang dumaan mula sa Bible, sinusunog ang Biblia, at nung hindi mawala-wala ang Biblia, sinusunog na uli na naman yung nangangalap, nag-preach ng Biblia. Napansin niyo sa history, kapatid, hindi lamang yung Biblia ang sinusunog, kundi yung nag-preach pa ng salita ng Diyos. See that? Pero mga kapatid, aren't you happy na ngayon ay hawak natin ang salita ng Diyos? Because heaven and earth shall pass away, but my word shall what? Never pass away. That's a promise. You see? Lahat ay lilipas. Ang grass ay matutuyo kasama ang kanyang bulaklak. Pero ang salita ng Diyos ay mananatiling sariwa. See? So you understand, eto ho yan. Kaya nga, sapagkat Diyos ang nagpasimula, ang pangako, mga kapatid, hindi kayang pigilan ng anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito because lahat ng mga bagay sa lupang ito is under pa rin, mga kapatid, ng sovereignty, ng kapangyarihan ng Diyos. You see? Lilipas na ang langit at lupa, kapatid. Pero ang salita ng Diyos ay hindi. Bakit? Yung nagsalita ay hindi lilipas Pag lilipas ang salita ng Diyos, ay yung nagsalita, paano ngayon? Dililipas din. Kung may expiration, kapatid, ang salita ng Diyos, ay di ba expiration din yung nagsalita? Pero sapagkat walang expiration yung nagsalita, our God is what? Everlasting. Walang pasimula, walang katapusan. He is the Alpha and the beginning and the... Paano ngayon lilipas yan? At paano ngayon lilipas ang salita ng Diyos? Hindi. So the promise, if the promise is true,
then it's gonna happen. Kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, sa aking pangunahing salita kanina, kung meron kang church, that's all you need. Mamaya babaybayin po natin yan sa Book of Acts. Listen, ang sinasabi ko lamang kapatid, yung founder at saan saan to founded mga kapatid? The Rock. The Rock. Hindi kiba to? The Rock. See? So that even the gates of hell shall not prevail against it. You see that? Now the good thing here, mga kapatid, is this. Merong pinagkatiwalaan ng Panginoon as far as the church. Now, listen, si Peter dito, kinakausap mismo ng Panginoon. Okay? But you understand that si Peter ay representation na siya, mga kapatid, ng church. No, he's not the church. But he is the part of the church. Okay? Now, nang sabi ng Biblia, ang church, ang makikita natin dito na anumang, in other words, makikita labang natin dito mga kapatid si Peter na binigyan ng susi, sa kanya binigay, pinagkatiwala. Now, everything here mga kapatid ay naglalarawan na lamang. But it's not actually the literal keys. Okay? But ang ibig sabihin mga kapatid, anumang inapprove mo rito, anumang binayin mo rito shall be bound in heaven. In other words, as far as the church is concerned, anumang approved sa church mga kapatid is approved in heaven. Anumang hindi approved sa church ay hindi approved sa langit. Why? Because the head and the body, kapatid, ay magkarugtong at hindi magkahiwalay. Alright? Now, who is the head? Tingnan niyo munang mabuti mga kapatid kung sino ang head. Christ. Christ is the head of the church. Okay? Now, alam nyo, si Christ, mga kapatid, makikita nyo po na napakaganda ang pasimula na binigay sa kanya yung power at hindi lamang po yung power, kundi po yung authority. Okay? Now, yung power sa Bible, sa Greek, sa Koine Greek, ibig sabihin niyan is like the dunamis, you know, like a dynamite. You see? Now, wala pong iba, kundi nandiyan po yung gospel. Yan po yung tinutukoy na power, mga kapatid. Okay? Yung gospel, as you preach the gospel, you have now the power. But listen to me now. Hindi lamang po another one na binibigay na hindi lamang po yung power ang nakay Kristo, mga kapatid, kundi yung authority. Authority. You see, in Matthew chapter 28, makikita nyo, all power is what? Given unto me. Referring to the authority in heaven and on earth. You see there, in Matthew chapter 28, ipinapaliwanag po doon mismo ng Panginoong Kristo, yung power, authority, under jurisdiction. Makikita nyo yung jurisdiction, kapatid. You see, now, para maging maliwanag sa inyo, kapatid, meron dito tayong mga members ng kapulisan. Okay? Of course, may kakaiba yung armed forces as far as jurisdiction is concerned. Okay? Kapag ikaw ay hepe ng pulis sa Taguig, ang jurisdiction mo lamang ay Taguig. Pag lumabas ka ng Makati, hindi na. So yung power mo ay limitado sa Taguig. You see? Now, pag pumunta ka ng Makati, maaaring nandoon pa yung iyong power sa iyo pero wala ka ng authority. Bakit? Labas ka na sa jurisdiction. Alright? Naunawaan niyo mga kapatid? So, do you understand kung gaano kahalaga nasasabihin ng Biblia at ini-claim mismo ng Panginoong Kristo na He's got the power and He's got the authority. At ang jurisdiction ng authority ng Panginoong Kristo is not limited in Jerusalem. You understand? Now, hanggang saan mga kapatid? Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. You see, He's got the authority.
Kaya nga, kapatid, yun ang ini-endorse niya sa church. Kaya makikita nyo, ang trabaho ng church ay hindi limited sa Taguig, hindi limited sa Pilipinas, hindi limited sa Amerika. Bless God, sapagkat kaya nakarating dito sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat mayroong power at mayroong authority na hindi limitado ng bansa, kundi hanggang sa buong bansa, mayroong power, kapatid. Imagine, ang authority ng Panginoon ay hindi nawawala yung power. That's why napansin nyo, kapatid, nung nag-preach sa Amerika, may na-saved na Amerikano. Nandun yung power, nandun yung jurisdiction, nandun yung authority. Yung Amerikano pumunta ng Pilipinas, nag-preach dito, may naligtas dito, at hanggang ngayon patuloy na may naliligtas. Bakit? Hindi nawawala yung power, hindi nawawala yung authority. Now, do you understand na yan ho ang kinikerry ng church? The power and the authority. Hindi po tayo, kung ito, kapatid, kung ang church ay itinayo lamang ng tao, limitado ang ating authority. Sapagkat ang authority natin, kapatid, ay pang tao lamang. Pero sapagkat ang authority natin, ang sabi ng Biblia, go ye unto all the world, going to all nations, and teach all nations, baptizing them, and so on, teach lahat. Kapatid, so wala ho, kapatid, walang, ang jurisdiction, pag pinag-usapan yung authority, yung jurisdiction natin, wala hong limitasyon. At, ang pinakamaganda, nagsasama pati yung power. Kaya makikita nyo, mga kapatid, na ang power, kapag nag-preach ka, kapatid, somebody here can witness. Somebody can stand and witness na pwede yung sabihin, yes, by the power of the gospel, I'm living a changed life right now. Salamat na yung Ebanghelyo ay hindi nagtapos sa Amerika. Salamat na hanggang sa Pilipinas ay merong authority ang preaching ng gospel, and because of that, I got saved, and now I'm living and enjoying a changed life. That's the church that is established by God. Tanggalin mo yung Diyos, yung Son of the Living God doon, kapatid, wala nang kwenta ang church. Sapagkat ang church ay magiging pantao na lamang. Pantao na lamang. See, alam niyo kung bakit, kapatid? Wala na yung Son of the Living God. Because the founder of the church is no other than the Lord Jesus Christ. Now, so makikita nyo, kagandahan dito mo, remember the power and the authority. Kaya naunawaan nyo po ba ang bawat sa atin? Hindi tayo dapat matakot sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi rin tayo dapat mahiya sa paghahayag ng salita ng Diyos. Because the preaching, the gospel that we are bringing to people, kapatid, is not just an ordinary thing. It is a powerful thing that can change lives. Bakit meron tayo ritong nabuong pamilya mula sa magulong pamilya? Bakit meron tayo ritong dating walang pakinabang na tao, ngayon napapakinabangan na ng mundo, kapatid? Bakit meron tayo rito na mga mag-asawa na hindi maayos, pero naayos na mapagdating sa Diyos, mga kapatid? Because of the power. Kaya sino mang recipient ng power ng Diyos, ang isang bagay na papasalamatan nyo pa is the jurisdiction of the authority of God. Because the Bible says, God says, the earth is mine and the fullness thereof. I hope I'm clear. Tingnan nyo mabuti, kapatid, kung sino ang founder ng church na kung saan ka naroon. Tapos, kaya nga, kapatid, itong mga nag-uusig-usig, pabayaan lang natin. It's not our business. Business na yan ng Diyos. This is His church. Kung ayaw yung maniwala, bakit ang maliit na bansang Israel ngayon ay hindi matalo-talo ng malaking bansa na pinagtutulong-tulungan pa?
Because my Bible says, the God of Israel never sleep nor slumber. And many times in the Bible says, in the Old Testament, God is always the person that will fight for Israel. Now, how about the church? When the church, how about the promise of the promise here? That even the gates of hell shall not prevail against it. Gates ito, mga kapatid, plural, gates ng impyerno. Ay yung gates pa kaya rito? Maraming beses na sinarayan para sa church. Dumaan ang tinatawag na lockdown. We're here. We're here. We're here. And so that's the church, brethren. That's the founder is God. The founder is the Lord Jesus Christ. And the promise is true that even the gates of hell shall not prevail against it. I hope this is clear, kapatid. Now, tingnan nyo, sabi ko sa inyo, kung meron kang ganito, ano pang hahanapin mo? Now, if you're a part of it, now, let's turn to the book of Acts this time. Acts chapter 2. All right? So, tignan niyo po kung saan nagsisimula, mga kapatid. In verse number 38, now when they heard this, what is that? They heard the preaching of Peter. So there is preaching. Pagkatapos makarinig sila ng preaching ni Peter, nagkaroon sila, tinugunan nila yung preaching ni Peter. They were what? Prick. They were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Imagine after the preaching of the gospel, the question is, what shall we do now? Kapatid, naway maunawaan po nating mabuti ito. Pagkatapos nating ilatag, ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon, tandaan nyo, may mga taong magtatanong, what is next? After we preach the gospel, what is next? Kaya nga, anong ginagawa natin, mga kapatid? We share the what? First step of obedience. Because the next step after you got saved, you have to obey God. Notice here, I want to make this statement clear. Remember, some people says or ask, ang tanong nila, can I join your church? You see, but in the Bible, kapatid, that's not the question. Because joining the church is not your business. The Bible is very clear in verse number 41. Notice what the Bible says here. All right, verse number 41. And then they that what? Gladly receive his what? Were what? And the same day there were what? Added. Ang papel lamang nila, look what happened to those who got saved. Those who received the word gladly. They what? Obeyed the Lord. And after they obeyed the Lord added them. They were added. Kapatid, because ang iglesia ay katawan ni Kristo, karapatan ni Kristo na siyang magdagdag sa iglesia. Sa akin lang po ito. Ayon sa pag-aaral ko sa buhay ni Judas, na-explain ko yan sa inyo rito. Sumama siya kay Kristo, hoping na magagamit niya ang Panginoong Jesucristo.
So, he became one of the apostles of the Lord Jesus Christ. Di ba? You see, for self-interest, for his own purpose, not for the purpose of the church, and for the purpose of the Lord Jesus Christ. No, hindi yun. Ang kaya siya nag-join kasi gusto niyang gamitin ng Panginoong Kristo para makabawi siya or magawa niya yung trabaho na pinapagawa sa kanya ng kanyang mga kasama. Okay? You know that? I preached that message before. Okay? Ngayon, yung hindi na, in other words, dinagdag niya ang sarili niya. Pero later on, makikita nyo, nawala siya. Because I believe na hindi ang Panginoong Kristo ang nagdagdag sa kanya. Kapatid, liwanagin natin ng mabuti. Hindi ka dito pupunta sa church sapagkat gusto mong maging kabilang ng church. But first of all, siguraduhin mo lang na ang Diyos ang nagdala sa inyo, simbahang ito. Kung ang Panginoong Kristo ang nagdagdag sa iyo simbahang ito, walang sino man pwede makapagtanggal sa iyo simbahang ito. Why is that? Notice. All right? Nandito na po tayo sa Book of Acts. By the way, the book of Acts is the acts of the Holy Spirit in the lives of the disciples of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, so makikita po natin dito, kapatid. Okay, makikita nyo, and they that gladly received His word were what? Baptized. And the Lord added. Dinagdag sila pagkatapos nilang sumunod. Bakit, kapatid? Sapagkat yung baptism, yun po ay nagpapahayag na hindi mo ikinahihiya ang Panginoong Kristo na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kalakip ng kay Kristong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Side verse, Romans chapter 6 in verse number 4. Kaya nga po sa baptism, makikita natin dito, pag binabaptize dito, lubog, hindi wisik. Okay? Now, kasi ang ibig sabihin ng baptism, kapatid, tandaan nyo, ang ibig sabihin ng baptism is to be under. To be under. Pagka ikaw ay baptism in the wilderness, baptism in the clouds, you're under the clouds. Pag sinabing ikaw ay water baptism, you must be under the water. So tama naman, pastor. Yung wisik, under the water din yon. Pero hindi lamang ho yun ang sinisignify ng baptism. Bakit? Namatay, inilibing. Meron na ba kayo nakita na nilibing na winisikan ng lupa? Kundi ibinaon sa lupa. Okay? Paano yung pastor? Yung mga nasa cubes. Patong-patong, parang apartment. Okay? Nakabalot naman sila. Ganun nila ilarawan, mga kapatid, ang pagkalibing nila. Pero ang totoong pagkalibing ay binabaon. Nasa ilalim. Kaya noong Panginoon Kristo ay nabaptize, the Bible says, He was what? Nanggaling sa ilalim at umahon sa tubig. Di ba? So in other words, nanggaling sa tubig. Now, so in other words, hindi ko na pahatagalin yan dyan. Pero ang importante rito sa baptism is this. After they got baptized, 3,000 souls who got saved, who gladly received the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, they got baptized. They obeyed the Lord and got baptized. And after they got baptized, the Bible is very clear, they were added to the church. So, makikita niyo po, mga kapatid, na ang iglesia, kung paano dinadagdag ang tao sa iglesia, ay sa pamamagitan po ng baptism, originally. Minsan ka lamang babautismoan. Kaya nga po, yung mga binabautismoan natin, nire-review natin. Kaya makikita nyo kung the way tayo mag-soul winning, inuulit natin. Pagkatapos nating manalangin, mapasunod natin sila sa panalangin na ayaw ng ibang mga Baptist. No? Kasi hindi man sila maliwanag mag-present ng gospel. Kaya hindi talaga dapat nila gawin yon. Okay? But listen now. Ngayon tumanggap na sila sa Panginoon ang ginagawa natin para masiguro natin. Alright? Pagkatapos nilang manalangin, ang tanong natin sa Kanya, sino yung tinanggap mo? Sasabihin nila, si Kristo po bilang tagapagligtas. Saan kayo niligtas?
sa kabayaran ng kasalanan. Hindi sa kasalanan, kundi sa kabayaran ng kasalanan. Now, kung niligtas na kayo sa kabayaran ng kasalanan, saan yung kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno. Okay? Now, kung niligtas na kayo doon sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno, pag sakaling dumating sa inyong kamatayan, saan na kayo pupunta? Sa langit. Silang may sabi niyan. Now, para masiguro pa, para maging strong pa yung kanyang pananampalataya doon, ano pa ginagawa natin mga kapatid? Dinadagdagan pa natin ng side version or verses. Romans chapter 8. There is now what? No condemnation which was in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol ang nakay Kristo. Ngayong tinanggap mo si Kristo, nakay Kristo ka na. Now, ano sabi ng Biblia? Wala nang hatol. Alin yung hatol? Impyerno. Kung wala na sa iyo ang impyerno, ano na lamang nasa iyo? Dalawa lamang yan eh. Kaya sinasabi natin lagi, sakaling dumating pa sa iyo ang kamatayan, sigurado mo ba na ikay pupunta sa langit? Kung hindi mo sigurado ang langit, sigurado mo ang impyerno. Kasi dalawa lang yan eh. Pero ngayon, tinanggal na yung hatol sa iyo sa impyerno, ano na lang natitira? Di langit. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Pag tinanggap mo, but as many as receive Him, Christ, God gave Him the power to become what? Sons of God. Ngayong anak ka na ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. At kung kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, kabilang ka na rin sa tahanan ng Diyos. Nasaan ang tahanan ng Diyos? Sa langit. Ang miyembro ng pamilya ng Diyos, pag umuwi, saan siya uuwi? Alam nga naman sa impyerno, hindi ang lugar ng mga anak ng Diyos. Ang lugar ng mga anak ng Diyos ay langit. Kaya pag umuwi ang anak ng Diyos, pupunta sa langit. Maliwanag? Yan ay nagpapatibay na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ka binautismuhan. Kaya nung ikaw ay binautismuhan, isinilarawan mo yung tinanggap mo. Hindi yung bautismo ang nakapagligtas. Kundi yung bautismo ang naglalarawan ng iyong kaligtasan. You see, parang sa pagpapakasal po yan. Okay? Yung pagpapakasal, hindi yun kayo nagsimula ng pagmamahalan. Bago kayo nagpakasal, nagmamahalan na kayo. I hope so. Di po ba? Ngayon, nilalarawan ninyo ngayon dito sa kasalan na kayong dalawa, publicly, ay hindi kayo nahihiya, na kayong dalawa ay nagmamahalan. Yung baptism, inilalarawan mo rin na hindi mo ikinahiya na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay, kalakip ng kay Kristong pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Maliwanag po. That's why, kapatid, nung ginawa natin yan, dinagdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. At ngayong bahagi ka na ng iglesia, look kung anong meron ka dyan sa iglesia. Pag tinuloy-tuloy niyo po yan, makikita niyo kung anong meron sa iglesia. Napakaganda, kapatid. I'm telling you, kung ito ang iglesia talaga, kung ito talaga ang makikita natin sa church, at kung ito talaga ang church ngayon, kapatid, walang hindi magkakagusto sa church. Kaya lang tayo, mga kapatid, na di-discourage sa church kasi pina-aandar natin, pinamove natin, pina-ooperate natin ng church ayon sa sarili nating kaisipan at hindi na kaisipan ng Panginoong Jesucristo at hindi na gawa at trabaho, movement ng Banal na Espiritu. Notice, all right. Are you with me? So, listen now. Heads up. Everybody, look at this way. So, the only time that you can be a part of the body of Christ is through water baptism. Now, maaaring sabihin mo na, Pastor, ako yung nabaptize na sa ibang Baptist church. No problem. How can I be a part of this church? That is by transfer. Okay? Alam niyo ba na may mga pastors ngayon na hindi po sila naniniwala sa transfer? Okay? Now, wala naman ho ako. Hindi ko naman sinasabi nagkamali sila. Hindi ko naman, kanila yun eh. Kanila yun. Pero gusto ko naman dito, mga kapatid, maghanap, patunayan nila mula sa liwanag ng salita ng Diyos na bakit hindi sila pwede maging member ng church na ito. Okay? Dahil sa paniwala lang, hindi pwedeng mag-transfer ng membership. Okay? Wala akong ganyan sa Bible actually, mga kapatid. Okay? But listen now, here's the thing. Bakit? Actually,
ang mga Baptist churches, mga kapatid, ay meron tinatawag na mga covenant. Okay? Na isa sa mga nakalagay doon sa covenant, mga kapatid, nang nakalagay doon na kapag ka ikaw ay pumunta sa ibang malayong lugar, okay, malayo na sa iyong dating simbahan, maghahanap ka ng simbahan na katulad ng dati mong simbahan. In other words, parehas na pananampalataya. Na yan ang ginawa ng iba sa inyo rito. Pero kung kunti lamang gumawa niyo dito, kasi most of us are bunga po ng pangangaral ng salita ng Diyos dito sa lugar na ito. But listen, so, maghahanap ka ngayon ng simbahan na kung saan kabilang o kaparehas ng iyong pinanggalingan. Parehas ng iyong pananampalataya. Okay? Now, so pagdating po dito mga kapatid, ipinipresent na lamang kayo na bilang, okay, pinili mo na mula sapagkat dating galing ka sa ibang lugar o saan mang lugar na napakalayo ka, ngayon pinili mo na maging part ka na rito. In other words, sa pamamagitan ng local church nito, dito ka ngayon maglilingkod sa Panginoon. Dito ka ngayon magsashine bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Dito ka ngayon magpa-function kung ikaw man ay kamay, kung ikaw man ay mata, kung ikaw man ay paa, kung ikaw man ay tenga. Dito ka magpa-function bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? So para maging katanggap-tanggap sa lahat, ipinipresent po natin. Okay, na ito, si ganito, brother or sister so-and-so, pinili niya na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng local church dito po sa atin. Kinaunawaan niyo po, yan lamang ang paraan kung paano ka magiging, pero minsan lamang tayo binabautismuhan. Walang paulit-ulit. Kaya yung iba, so sasabihin ko, okay, ganito ha, ilulubog kita, ganyan. Ay, opo, alam ko na po yan kasi nakatatlo na po ako niyan eh. Parang yung parang yung kinakasal. Meron din ganun eh. Kinakasal. Aba you may now kiss the bride. Talagang alam na alam niyang hawak lahat. Sabi ko, ba't alam na alam mo? Pang-apat na rin to, sir eh. So you understand what I'm saying, mga kapatid? Now, listen now. So that's the only way. That's the only way. Pero, kung kayo ay nabaptize sa hindi Baptist, hindi ka pwedeng mag-transfer sa Baptist. It's so normal. Kaya ka Katoliko kasi nabinyagan ka ng Katoliko. Kaya ka Iglesia ni Cristo sapagkat nabautismo ka ng Iglesia ni Manalo. Kaya ka Mormon sapagkat nabinyagan ka ng Mormons. Kung gusto mo maging Baptist, aging maayos ang iyong pananampalataya, magpabautismo ka sa Baptist. Now, naiisip niyo ba ito mga kapatid? Na nung magpapabaptize ang Panginoong Kristo, hindi siya nagpabaptize kay Zacarias. Bagamat pare si Zacarias. High priest si Zacarias. Pero hindi niya pinili si Zacarias sa magbaptize sa kanya, naglakad pa siya ng more or less 60 miles para lamang mabautismohan siya ng isang Baptist preacher. At pagdating pa mga kapatid, doon sa Jordan, sinabi pa ni John the Baptist, no, hindi ako. Ako dapat bautismohan mo. Ikaw pang naparito. Ang saya ko. Wala na yun doon, mga kapatid. So, version ko na yun. No. So, tinatanggi ni John the Baptist. Ayaw niya. Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, payagan mo ito ngayon para maging Baptist ako. No. Maliwanag sabi ng Panginoon Kristo, payagan mo ito ngayon sapagkat ito ang nararapat. See? And the Bible says, pinayagan niya at inilubog, and notice this, ito yung confirmation. The heaven is open. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son. Saan ka nakakita ang binautismo na ganyan? Approved by God. Yeah. Akalain niyo yan, sasabihin ng ganun ng Panginoon, sasabihin ng Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kapatid, let me ask you a question. No, yung bang baptism mo ay parehas ng baptism ng Panginoong Kristo? The way you got baptized, parehas din ba the same way that the Lord Jesus Christ got baptized? Hindi ko sinasabing sa Jordan din. Sa tubig, lubog. And then, higit sa lahat,
ang officiating minister is a Baptist. Well, it's so important, mga kapatid. Baptist is a biblical name. It's not only that. The most important thing here is this. John 1:6. There was a man sent from where? There was a man sent from God, whose name was? I don't know about you, pero dapat maging maliwanag ito. Para lalo pang ma-purify ng mabuti ang ating pananampalataya, walang ibang magpupurify ang kundi ang salita ng Diyos. You see? Now, hindi naman tayo dito nagmamalaki sa tayo Baptist, but listen, pinakamaganda mo, klarado sa Biblia ang ating sinasabi. And notice here, I still have time. Kunting minuto na lamang po, mga kapatid. Okay? Sabi ng Biblia, makikita niyo po sa verse number 41, dinagdag. So again, inuulit ko po, hindi naman masama na magkaroon ka ng desire. It's not bad if you have a desire to join this church. But the thing that you need to realize is that the Lord is the one adding people to His own church. This is not my church. This is not a fraternity founded by human. This is a church founded by the Lord Jesus Christ Himself. So may karapatan po siya na siya ang magdagdag at hindi po tayo. Salamat sa Panginoon. Nung ako man ay kung kayo man, sino man sa atin nagkaroon ng desire, nasabihin natin, gusto ko maging miyembro ng church na ito. Hindi ka ba nagpapasalamat, nag-renant ng Panginoon na ikaw ay maging kabahagi ng church na ito? Yun ang pinakamaganda. Hindi lamang tayo attendees, but we are a part of the body. And notice what the Bible says here. Look at this. Tingnan niyo po. Verse number 42, and they continued where? And steadfastly were in the apostles' doctrine. See that? Now, the doctrine, as like what I've told you, mga kapatid, this is what is being taught sa church. Ito yung makukuha natin sa church. Now, do you understand na kinakailangan tayo, para lumago tayo, mga kapatid, na maayos, kinakailangan ma-feed tayo na maayos. Huwag niyong liit-liitin, kapatid, yung tinatanggap nating salita ng Diyos, simbahang ito. Yung mga katuruan na magpapalakas sa atin, listen, sa magpapalakas sa atin sa relasyon na mag-asawa. Yung magpapalakas kung paano natin ititrain yung ating mga anak, kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Alam niyo po ba, napakahalaga yan? Kasi sa mundong ito, kapatid, na ngayon, na kung saan grabe at grabe na, eto mga kapatid. Kagabi, nag-meeting po kami hanggang past 12 sa PSS. Sabi ko, alam nyo, gagamitin natin ito, hindi masama ito. Okay? As long as na yung tao ang may control sa cellphone at nagpapatakbo ng technology, we're safe. Pero pagka tayo na ang pinatakbo ng technology, delikado na yun. Kaya makikita niyo yung PSS ay umangat po ngayon sapagkat ginamit natin yung technology para mapabilis yung improvement. Pero hindi natin papahintulutan. Kaya sabi ko kay Brother Tony, ito yung idea. Okay, bigyan mo ko ng ganito, ganyan. Ito ang gusto kong mangyari. Alright? Let's use this. Aba, ginamit. Hinanap ni Tony, ganito, ganyan. Okay, pwedeng mangyari yan, sir. Pwedeng mangyari. Yun ang nangyayari ngayon. So, do you understand? Sa panahon na katulad nito, mga kapatid, look at this. Ilan sa mga pamilya ngayon na parang hindi na pamilya? You understand? Hindi mo na makita kung sinong may authority sa loob ng pamilya. Pinapanatili ng Biblia, tinuturo natin that the man of the home, the husband, is the head
of the wife, the head of the family. Okay? Anong trabaho ngayon ng wife? Mag-submit. Now listen, this is very important. Alam niyo kung bakit? Hindi natin ito makikita, mga kapatid, sa anumang mga matataas na eskwelahan na nakapaligid sa atin sa buong mundo. Maririnig lamang po natin ito dito sa simbahan sapagkat dito nakatago at taga-ingat ng salita ng Diyos. Bear with me. Last na po ito, mga kapatid. Listen out. Napakahalaga na ang mga babae, mga asawang babae, ay mag-submit sa authority na itinalaga ng Diyos sa lalaki. Okay? Bakit? Pag hindi nyo kinilala ito, kapatid, pag hindi nyo nirespeto yung man of the home, tandaan nyo po, yung mga anak ninyo, wala nang kikilalaning authority yan sa loob ng tahanan. Pero hindi yan nagtatapos dyan. Ito ang kadelikaduhan dyan. Ang kadelikaduhan dyan is, anumang standard, kapatid, na hindi pinaniniwala, na inilalagay ngayon, sinet up ng tatay, na gusto niyang mangyari sa kanyang pamilya, tandaan nyo, hindi niya susundin ng anak. Kasi may nakita siya na hindi na nagrespeto sa authority ng tatay. Tahimik na tayo, mga kapatid. Tahimik na. Yeah. But listen, that is exactly what happened. Even in the church. All right? Now, do you understand na ito lamang po ang parabola, ito lamang po ang example sa Bible. If you go to the book of Ephesians chapter 5, makikita niyo po na ang submission. All right, you wanna see it? Let's go to the book of Ephesians. Para lamang po may mabubuksan kayo. Chapter 5. Verse number 21. Listen now. Brethren, gusto ko lamang pong sabihin ito sa inyo bago kayo magsimangot, mga wives. Submission is not inferiority. Nor leadership is superiority. In fact, leadership must be characterized by humility. And humility is not inferiority. But many times, I'm telling you, it is an ability. Humility is ability. All right? Submission here is not inferiority. Not because you submit, you are inferior. No, hindi po ganon. Notice what the Bible says here. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Wives, what? Anong submit? Submit. Huwag kang makikipag-summit. It's not about summit dito, kapatid. Submit. All right? Wives, submit yourselves unto your own what? Husband, as unto the Lord. As unto the Lord. No wonder Sarah called Abraham what? Lord. Master. Okay? Now, verse number 23. For the husband is the what? Head of the? Do you still believe the Bible, wives? All right. Even. Sabi ng isang grupo, ganun pa man. Katulad. Yan. Even as Christ is the head of the church, and He is the what? Savior of the body. Who is the Savior of the body? The head. Okay? Now, if the husband is the head of the wife, Christ is the head of the body. All right? Now, what is the head's job? Primary job? To save the body. Sino ang ayaw niyan? O gusto niyo magbaliktad tayo? Sino ngayon mas matrabaho? Eh kasi nga, mga kapatid, nagkakataon lang kasi na nakakuha kayo ng mga asawa na talagang they're not saving you. They're using you.
Using and abusing. What is abusing? Abnormal using. Di ba? Hindi dapat. Pero kung tutusin, kapatid, maganda. Savior. You have to submit to the Savior of the body. Now, if the husband is the head of the wife, then the husband is the Savior of the wife. How about submitting yourself to the Savior of yourself? Di ba napakaganda? I hope I'm preaching the Bible. Kapatid, dito mo lang ito makikita sa church. Ito ang nature ng church. Normal, kapatid, na sa simbahan makakakita ka ng mag-asawa na yung babae ay nagpapasakop sa kanyang gaano man siya katalino, gaano man kalaki ang kanyang sweldo, gaano man siya kayaman, gaano man siya kakapopular, kapatid, dapat pa rin siyang magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Hindi po ang ibig sabihin na kaya ka nagpapasakop kasi hindi na siya nagkakasmali at hindi na siya nagkakasala. Kahit na magkasala pa yan, kahit na magkamali yan, sundin mo pa rin ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo sunod ang salita ng Diyos, dalawa na kayong nagkakamali. Sabi niya, Pastor, ay mali siya. Oh, mali siya. Ano dapat yung gawin? Oh, di paltan mo na siya. Ay, di dalawa na kayo nagkamali. Mabuti siya lang sana nagkakamali. Maliwanag ba, mga kapatid? Ngayon, eto na. Sasara ko muna dito ngayon, kapatid, pero hindi pa tayo tapos. Sabi ko naman, series to eh. Alright. Pero tatagal-tagal ko lang para lumaki-laki ang offering ninyo eh. But, here's the thing. Alright, makinig ka na mabuti. I'm closing now. Alright, don't miss this. Don't miss this. Okay? Ngayon, kung meron kang sariling pamamaraan, nakita mo ba kung gaano kaganda ang church? Christ is the head. Ngayon, nakita mo ba kung gaano kaganda? Ngayon, kung meron kang sariling pamamaraan, tanong, lalago ka kaya? Ang church kaya ay magiging strong sa sarili mong pamamaraan. Listen now. Kasi po, ang problema, may mga Kristiyano na gusto nilang maging strong ang church, pero ayaw sila na sumang-ayon doon sa strong standard ng church. Wala kayong pagkakaiba na gusto mong magkaroon ng muscle, pero ayaw mong mag-pump. Ang pagpapump, ganun, hindi ganun. Ganon. Yeah. Hindi ganon. Paro-paro yan. So you understand? Pagka gusto mo magkaroon ng bicep dito. Pagka gusto mo magkaroon ng tricep dito. Pagka magkaroon ng muscle, punuin mo to. So you understand what I'm saying, kapatid? Gusto natin magkaroon ng strong church, pero gusto natin maging maganda ang presentation. Listen now. Listen now. If the church is the body of Christ, do you think, kapatid, maganda ang presentation ng body of Christ na ugma doon sa head? Nakakita na po ba kayo ng tao na batang-bata ang mukha, pero ang katawan parang pang-60? Hindi magandang tignan, di ba? Parang nasagasaan ko kayo, kaya hindi ko maka-amen. Alright? Naunawaan ko yan. But, you know, pag tinignan mo, ang gwapo, ang ganda, pero habang tumatagal patingin sa baba, Mariose, anong nangyari? So you understand what I'm saying? Hindi maganda, ang ganda ng presentation ng head para sa katawan. Pero yung katawan, hindi maganda ang presentation niya para sa head. Come on, talk back to me if you can. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid, kung kayo at susundin nyo ang gusto nyong mangyari para sa church na ito,
do you think ang church nito ay magiging strong? Hindi ko pa naman sinasabing every head's bowed and every eye's closed. Yeah. Pero ang problema mo, kapatid, ito yan. Ang iglesyang ito ay meron tayong tinatawag na theology. At ang theology natin ay ugma sa ating morality. Kapag ka ang morality ang pinanguna natin at ang theology ay hindi natin papansinin, kapatid, isang araw, magbabago ang ating theology kasi hindi magandang standard ng ating morality. Nakuha nyo? Alright? Now, here's the thing, kapatid. Isipin nyo mabuti. Kaya ang tanong ko ngayon, ano ngayon ang stand ninyo pagdating sa bagay nito? Alright? So, ang ganda ng iglesia, mga kapatid, ang ganda ng sinasabi sa Book of Acts. Okay, ang ganda ng sinasabi sa Book of Acts. Ngayon, kung hindi mo susundin ito, yung church standard, okay, may sarili ka ngayong standard, do you think the church will become strong? Being a part of the church, na hindi ka gaanong seryoso, sa wikang banyaga, petik-petik lang. Pupunta ka sa church kung kailan mo gusto. Magbibigay ka kung wala kang standard pagdating sa giving. Wala kang standard pagdating sa attendance. Wala kang standard, hindi mo maramdaman. Parang dayo-dayo ka lang. Saan pupunta? Saan ka dadayo sa linggo? Yun ang mga tanong niya. Saan ka dadayo sa linggo? Doon sa CSI, sa church. Doon sa Taguig. Yeah. O susunod na linggo, saan ka naman dadayo? So parang dayo ka lang. Hindi mo ma-feel na ikaw ay bahagi ng iglesia. Di mo man lang ma-feel na ikaw ay tainga ng iglesia, o ilong ng iglesia, o kamay ng iglesia, o paa ng iglesia. Hindi mo ma-feel. Dapat kung kayo ay bahagi talaga ng iglesia, mararamdaman nyo yun, kapatid. Yung iba nga, sobrang pakiramdam. Nang sabi niya, kung wala siya, wala na yan. Sobrang pakiramdam na yun. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kung yung sarili mo kanya, a-attend ka ng Wednesday kung kailan mo gusto, a-attend ka kung kahit na anong oras, kung lahat na lamang, sabi niya, sir, importante kasi itong business ko, importante kasi itong trabaho ko. Okay. You think mas importante pa yan sa ibibigay sa iyo ng Diyos sa araw ng pagtitipon. Last passage, you visit it, read it when you get home. Hebrews chapter 10, 24 and 25. Not this time, but when you get home. Okay, tandaan nyo lamang po yan, isama nyo. Makikita nyo kung bakit sinasabi ng Panginoon, sinasabi sa Book of Hebrews, na huwag mong ipagpapaliban ng pagtitipon. There might be something, good reason, important reason, why the writer of the Book of Hebrews telling us not to forsake the assembling of ourselves as the manner of some is. Okay? Kapatid, listen, it's time na bigyan natin ng halaga ang pagpunta natin sa simbahan. It's time na dapat makita po natin kung gaano kaganda. Napakaganda ng nature ng church. Kaya ang tanong ko, yung mga nagsabi, tama na ito. Tama na itong kasuotan ko. Kapatid, ito, nais ko sabihin sa inyo. Pagka mga kasalan, napaka-special ng suot ninyo. Pagka mga programa, napaka-special ng suot ninyo. Bakit pagdating sa church, kahit ano na lang? Mabuti pa yung mga opisina, may uniforme. Ang sinasabi kong uniform is not the same color or matchy-matchy. No. Compliments every time, kapatid. Listen now. Alam nyo, tuturuan ko ng konti lang sa fashion. It's not about matchy-matchy na kung anong kulay dito, ganun din sa loob, at ganun din dito, ganun din yung medyas. No. It's not about matchy-matchy, but it's about compliments. Yung bang nasa labas mo, nagko-compliment sa loob.
Hindi yung kung anong kulay ng sapatos, ganun din yung medyas mo. No, it's not about that. It's about, nagko-complement ba yung kulay ng medyas mo doon sa sapatos mo at doon sa pantalon mo? Pagdating mo sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, it's not about matchy-matchy. Because you are just conforming to the world. But you should be transformed by what? Complementing. Kino-complement mo ba yung ginawa sa iyo ng Diyos? Nagko-complement ba? Yung bang kasuotan mo nagko-complement sa kabutihan ng Diyos? Hello, mic test, 1, 2. So, ganun kapatid. Mabuti pa sa fashion, masyado tayo mahilig doon sa matchy-matchy. Pero kapatid, pagdating dapat sa gawain ng Panginoon, dapat makita natin, nagko-complement ba yung aking ginagawa, yung aking kasuotan? Bakit pagpupunta ako sa kasalan, garbo? Pagpupunta sa mga party, garbo. Pagpupunta sa mga ganitong okasyon, garbo. Pagdating sa church, kung ano na lang. Pwede nga hindi na naligo. Pero hindi ka po pwedeng pumunta sa mga party-party na hindi ka naligo. Ipapaalala ko lang sa inyo. Ang sign na ikaw ay senior citizen na, tamad ka ng maligo. But anyways. No, marami ako na kilala mga bata pa, ginawin eh. Anyways. Kapatid, listen now. Kung yung gusto natin na mangyari, magiging strong kaya ang church. Titignan kaya tayo ng mundo na, wow, what a church. Kung yung sarili natin ang susundin. So ngayon, ikaw nakakaalam ngayon, anong gagawin mo ngayon? Nakita natin ngayon ang kagandahan ng simbahan. Ano ang pwede nating i-complement po doon? Are you with me? Shall we all stand? Let's come to the throne of God tonight. Father, thank you for your words. Thank you for the message tonight. Bless your people tonight as they come into the throne. Thank you, oh God, for giving us this message tonight. We praise you for what thou hast done in the midst of us. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to the throne of God with our family. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang amin pong mga narinig ngayon. At nawa patuloy po ito na umalingaw-ngaw sa aming mga tainga at manatili sa aming puso, Panginoon,
upang meron po kaming gabay sa araw-araw kung paano po kami mag-behave sa inyong gawain, Panginoon. Thank you, O God, for adding us into your body. Thank you for being a part, not only a part of your family, but a part of your ministry. Thank you. We praise you for what thou hast done. In Jesus' name, amen.